kwentong bidista, ang tunay na kwentong estudyante. Dito, walang filter, walang arte. Kwentuhan lang na pang-araw-araw buhay bedista. Tara, simulan na natin to. Ako si DJ Bay. At ako naman si DJ Ange, and we are your hosts for today's episode. Welcome sa Tunog Kulitan. Our topic today is love and friendship confession. Sino kaya ang aamin? Sino kaya ang kakabahan? Tara, let's spill the this. tea. So, Ange, ikaw ba? Ready ka na ba sa ating mga entries for today? Honestly, kinakabahan ako, no? Hindi natin alam kung ano bang mababasa natin dito for today. So, di rin natin alam yung viewers natin, no? Baka di nyo alam. Baka kayo na pala ang Napili. diba? Or di kaya may magko-confess sa inyo, no? Yeah. Ready na ba kayo mag-open up? Ayan. Or mag-relapse. So, Charot. We have entries dito, guys. And first, I'm gonna read the first entry. So, sabi dito ni Sander, I have this crush sa circle namin. Mahirap siyang landiin. I don't know if may chance ba or wala, pero when I ask our friends, meron naman daw. Kaso mahirap lang talaga makipag-flirt kay guy. Ang dami nagchat sa akin, pero siya talaga gusto ko. Should I try or let go na ako? Ano ba? Well, in my part since you've asked and advised or siguro sa akin, if you think na gustong-gusto mo talaga siya, you should go for it. I think it's a thrill. Yeah. For me rin kasi, naisip ko na kung binabagabag ka, no, talagang so gusto mo talaga and parang hindi ka mapakali, so go for it. Unless, di ba? Di ba parang kasi big factor yun and thrill yun sa'yo kasi hindi nga siya, mahirap siyang landiin. That's the first fact. Parang, hindi For the thrill pala. Oo, hindi ba nakaka-thrill yun? Sige nga, try nga natin kung bibigay siya. Yung Pero I think, you should try muna to go for him. Ganon. Yeah. Yeah. Go. So, ikaw. Ayun. So, eto, no, for our susunod na entry. So, I used to like this girl. I don't want to write her name, so let's call her C2. Met C2 a couple of times before but never really paid that much attention to her kasi I used to like someone else. Pero recently, like 3 months ago, I met her again and got to interact with her. Nung gala nakasama siya, nag-rides kami. Sumakay kami sa Anchors Away and legit, di ako makatayo na hindi nanginginig tuhod ko. She noticed that and she was assisting me the entire time hanggang sa umabot kami sa halos kabilang dulo ng MOA. Nakaakbay pa rin siya. So, kilig na kilig ako noon. That made me overthink na, oh, maybe I do have a chance. A few months later, I found out may ka-talking stage na siya. And Aray just a ko! few days ago, nalaman kong sila na. Hahaha, yun lang. Po, give opinion sa shimmerisms ko. Oo nga. Aray ko. Okay, siguro deplore to. Pero, before tayo nag-recording ngayon, actually, I also found out, meron dito, before ako umalis ng dati kong school, I found out na sa IG story lang ngayon, nung dati kong crush na, meron na siya ngayon. So, like, yeah, you feel the sender. yes, oh my gosh. Sender, feel na feel ka daw niya. So, I feel you. Yeah, na parang, akala mo, Diba? Oo, kayo parang, na. Oo. parang may chance eh. Tapos biglang, aray, parang, ganun talaga. Siguro nga, if it's really meant for you talaga, it will be for you. It will be for you. Pero, Hindi. sa case mo, Sander, ano na lang, gusto mo tissue? Or hindi. Kaya mo yan. Oo. I think, siguro nga, talagang, marami pa naman. Yun lagi Marami pa sinasabi dyan. sa akin na Oo. there's many Yeah. fish in the sea. Tama ba yun? Ay, nag-English. So, ayun. May ex-situationship ako na sineryoso ko at some point, but originally, pinsan niya yung type ko. Oh my gosh. Ay, ang sakit. Parang, waling tao. Parang napagbintangan kang ng mali din. Mali siya, guys. Oh my God.
parang ano naman yun, you're going to think na, okay, ex-situationship na scenarios. Ay, hindi ka ba parang nag-waste ng time doon, Sander? Parang, But, yeah, lumbay yun, lumbay. Mm-mm. okay, so next entry. He's the first guy who confessed to me. I liked him back and said, yes, kaya we got to know each other. That did not happen. Instead, naging mannequin ako just for him to rant about how he's so tired and drained about the one org. Take note, in that 3 months, he only complained about that. In the first month, it was still okay, all updates, but no initiative. Second month, ganun pa rin, pero mas naging avoidant siya and more lazy to even do things. Third month, I ghosted him. I wasted 3 months for that. At least, naka 3 months ka. Honestly, deserve niya. Ay nako, hindi mo deserve yung ganito, Sender. Actually, ano din naman kung may avoidant issue talaga yung isang tao, parang ganun din, they tend to do those kind of things wherein nagiging complacent sila na tingin nila okay na, pero hindi naman pala talaga. And sa case ni Sander, if you think about it, yeah, you actually wasted your 3 months for that guy. Oh my gosh. Sana ma-realize niya. But I think kailangan pang sigurong matuto ng taong yon how to handle things Yeah. ng, siya, yung mga problems and all. Siguro kailangan niya pa talagang matutunan i-handle yung mga ganong bagay. Exactly. Diba? Pero, yeah. At least you ended it. Yes. Yun, Diba, you deserve much better than that, no? Oo, totoo. So, the last entry would be, ito, I will never forget the cheesiest love story I've ever had. Santo Niño siya. Yung na-cancel dahil sa ulan. Ako lang may payang sa aming dalawa. Gusto namin pumuntang ATC. Linakad lang namin buong way. Sobrang lakas ng ulan. Hinawakan ko yung kamay niya na nakahawak sa payong habang naglalakad kami. Sabi ko, kaya mo pa ba? Tanong, kaya mo pa ba? Raining in Manila, malala yung eksena. Ayun, break na po kami. Oh my gosh! Parang parang ito yung cases ng mga slow burn. Ay, di ba? Mga slow burn na love stories wherein yung kunwari sa una, hindi mo naman talaga bet. Tapos ganito pero break na daw sila. But I think, napakaganda ng confession na yun. Oo. Yung nasa gitna kayo ng ulan. Parang Oo. kay drama yan. Grabe. Okay. So, ikaw ba, Ange? Ako naman, magtatanong sa'yo. Do you have any, do you have the ideal kind of confession? Actually, never ko yan naisip. Kasi, never ko rin naman naisip. Like, I'm not really into a relationship right now. Pero, siguro kung yan tinanong mo sa akin. Ako kasi yung love language ko is gift-giving, no? So, I think, siguro parang ang sarap sa feeling nun if that person would also give me and how I give back to the people I love. So, ayun. Ikaw ba? Siguro ideal confession. Yung if you guys know the Pride and Prejudice, yung scene na yun, wherein hinabol ni guys si girl sa gitna ng ulan. Yes, Angry love confession. OMG. Okay. Legit. Kasi, okay, di ba we have a field there? Sa, alam niyo na guys, ha? Eto na. Alam niyo. Kasi di ba nakita ko talaga yung soccer field dyan sa may SHS building. Parang yun yung na-imagine mo. Na-imagine. Picture mo sarili mo. Oo. Parang ni-imagine ko yung mga Bridgerton na confessions, yung mga ganon. So, grabe. Yun nga yung angry love confessions talaga. Tapos sa gitna ng ulan. Ay, dream! Alam niyo na guys, ha? So, alright. Ayan. So, at dyan nagtatapos ang ating kwentuhan. Pero wag mag-alala kasi meron pa rin dyang mga kwentong itatala. Abangan sa susunod din natin sa Kwentong Bedista. Kwentuhan lang, walang basagan ng trip. Once again, this is DJ Ange. And this is DJ Bay. Don't forget to follow, like, and subscribe.
subscribe, sorry, and share this episode. Dito lang sa Tunog Bedista.